Pinag-iisipan daw ni Senador Bato de la Rosa na magmatigas at hindi sumuko na lamang sakali po maglabas nga ng mandamiento di aresto ang International Criminal Court laban sa kanya. Dito nga mga nagdaang linggo'y matapang na sinasabi lagi ni Senador Bato de la Rosa na handa raw siyang sumuko at samahan nga at alagaan si dating Pangulong Duterte sa ICC sa The Hague, the Netherlands. Pero ngayon, option daw niya na magtago. Kasama sa kanyang pinagpipilian ang pananatili po sa Senado ng matagal na panahon. Umaasa po si Senador De La Rosa na hindi naman daw siya siguro basta-basta na lamang papalayasin ni Senate President Escudero doon. Pero niliwanag po ng dating PNP chief na kung nagawa niya na po ang lahat at kailangan talaga siyang arestuhin, hindi naman daw siya manlalaban kung sakasakali. Kung wala tayong makita na hostisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Mahirap man daw doon. Merong sinasabi siya na kapag daw ho siya ay pinuntahan na ng mga pulis, hindi daw siya manlalaban dahil alam daw niya ang kaisipan at trabaho ng mga pulis. Yan ang aking narinig kanina. Ang tinig ni Senador Bato de la Rosa na amin din pong tinatawagan pero hindi makontak ang kanyang mga numero. Samantala, hinamo naman ni Justice Secretary Boying Remulla si dating presidential spokesperson Harry Roque na umuwi na po ng bansa at harapin ang reklamong isinampa laban sa kanya kaugnay ng iligal na pogo. Ayon po sa kalihim, magpaka-Pilipino na lamang daw sana ng maayos si Roque. Sinabi po yan ng kalihim matapos i-anunsyo ni Roque na plano niyang humiling nga ng asylum sa bansang the Netherlands para magsilbing legal counsel ng dating Pangulong Duterte. Pero ang git ni Remulla, wala raw rason para humiling ng asylum doon si Roque dahil hindi naman siya nakararanas ng political persecution. Matatanda ang nahaharap si Roque sa reklamong qualified human trafficking dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa sinalakay na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Hinihintay na lang ng Department of Justice ang resolusyon ng prosecutor sa reklamong ito. Bukod dyan, may nakabinbinding arrest order ng Kamara o ang Kamara laban kay Harry Roque dahil sa hindi rin niya pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng operasyon ng mga pogo. Mas marami daw pong Pilipino ang pabor na papanugutin si dating Pangulong Duterte sa mga patayan kaugnay pa rin po sa kanyang war on drugs. Sa pinakahuling survey po ng Social Weather Stations o SWS, 51% ang pabor kung saan po pinakamarami sa kanila ay mula sa Kabisayaan. 25% naman ang hindi pabor na dapat daw managot si Duterte. 14% ang undecided o wala pong pasya habang 10% ang hindi makapagbigay ng opinyon. Ginawa po ang survey noong pong Pebrero kung saan kailan maugong ang planong pag-aresto sa dating Pangulo at pagpapatalsik sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Hinimok naman ng palasyo ang Kongreso na imbestigahan kung paano ginastos ni Vice President Sara Duterte ang confidential funds noong siya pang alkalde sa Davao City. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, lumabas sa mga naunang pagdinig ng Kongreso na ginastos ni VP Sara ang pondo ng OVP sa mga proyekto na hindi dapat pinagkagastosan nito, katulad na lamang ng libreng sakay, libreng pagkain at iba pa. Dahil po dyan, mainam daw na silipin na rin kung paano niya ginasta ang mahigit 460 million pesos na confidential funds na natanggap niya bilang mayor noon ng Davao. Posible raw kasing marami pang questionabling transaksyon na pinasok noon ng vice-presidente. Sinabi yan ng palasyo matapos lumabas noong linggo ang iba pang pangalan ng mga nakatanggap daw ng confidential funds ang OVP na wala namang records sa Philippine Statistics Authority o PSA. Wala pa namang tugon sa pahayag ng palasyo ang vice-presidente. Ito po, abiso po sa ating mga mananakay at uring manggagawa. Meron pong gagawin pong tigil pasada sa Lunes, March 24. Ang grupong Manibela sa buong bansa daw po ito, 3 araw daw po ito. Aabot nga sa 180,000 mga miyembro raw ng Manibela mula sa 400 ruta ang makikiisa sa transport strike. Kanila pong ipinoprotesta ang maling datos ng LTFRB tungkol sa consolidation. Sinasabi ho kasi ng ahensya na 86% na raw ng mga jeepneys at lahat ng PUVs nationwide ang nakapag-consolidate.
Kaya daw ho marami tuloy ang hindi po nakapag-renew ng prangkisa at hindi po pinayagang makapagparehistro. Giit ng Manibela, sinungaling nga daw po ang LTFRB dahil mismong ang kalihim po ng DOTR na si Secretary Vince Dizon na nagsasabi na mali ang sinasabi pong informasyon at ang totoo daw po ay 43% lamang ang kabuuang bilang po ng consolidated PUV units nationwide. Nanawagan po naman si Secretary Vince Dizon na huwag munang magkaroon ng transport strike kundi pag-usapan muna mga issue sa pamamagitan po ng kanyang tinalagang USEC na siyang kakausap sa grupo po ng transport sector.